Hello, naa na pud ta mag-research sa pud ka karong adlaw and naa na jud ta sa last part sa um, chapter 2 sa quantitative research ang ethical consideration. Pero before ta mag-discuss about ethical consideration, mag-review sa ta kung unsa na nga mga parts sa chapter 2 ang dapat nato nahuman before ta magbuhat sa ato ang parte nga ethical consideration. So, dapat nakabuhat na ta og research design, expected nga naa na tay ingon ani, dapat naa na tay research local, nakabutang na ta sa atong figure 2 ang mapa sa atong research local, population and sample, atoan nang na-solve ang ato ang sample size gamit ang Sloven's formula, then research instrument nga naa na po'y parameter limit sa independent and dependent variable, then data collection, pagkahuman, nakadesisyon na pud ka kung unsay statistical tool nga imong gamiton base sa imuhang objektiba sa research nga mahibal-an. Then, ang last part is ang ethical consideration. Actually, ang ethical consideration, dali ra kaya ni siya buhaton. Nani siya mga parts o imuha siyang i-narrate, imuha siyang i-discuss kung unsaon nini mo siya pagbuhat sa dinha sa imuhang research. Now, ang una is voluntary participation. Giingon niya diri sa voluntary participation sa kaning study niingon siya diri that the teacher were given the free will to participate without any form of consequences or penalty or loss of benefits. Okay, for example kuno, niingon ang imuhang respondent, sige mo appeal ko. Unya pagkataod-taod diingon siya nga ay dili na lang ko. So mamugos ba ta? Ang tubag-an na dili ta pwede mamugos as researcher. So dapat naka-appeal po na siya diri sa ato ang ethical consideration. Privacy and confidentiality unsay naaani. Kanang ato ang the researcher will kept the private and utmost consideration of the personal information of our respondents. The personal information, dili ka dapat magsulti-sulti kung kinsay, especially for example na kanig jud gani importante kay ni sa quality. Di ka pwede mag tuan-tuan kung kinsa na imong ipangkuan. Naapod siya sa quantitative research. Dili ka mag-ingon-ingon ya kana siya, apil na siya sa ako ang kuan and all. Informed consent process. So for example, ang imuhang kuan, especially kung masteral ka, ang imuhang study for example kay kuan kanang mga bata grade 6 or 18 below, dapat naakay informed consent or parent consent para sa ilahang mga ginikanan. Recruitment, imuha siyang i-discuss parehas ani. Then pagkahuman risk, pagkahuman benefits, kani siya. Then plagiarism, kani. Then publication, kani siya. Falsification, conflict of interest, then deceit, then authorship. So kanitanan inyuhan ni siyang i-discuss o i-contextualize padulong sa inyuhang research. So mao ni ang last ka parte sa chapter 2 sa quantitative research and ethical consideration. Unta, kung kamo na ay daghan pang mga pangutana kung unsaon ni siya, pwede mo mag-comment sa comment box, or kung gusto mo og soft copy aning ethical consideration nato, akong isend ang link sa description box kay para makita ninyo ang makita ninyo ang soft copy ani niya nga parte, o pwede lang ninyo i-contextualize po.
unta naamoy na kuha nga bagong knowledge karon o kahibalo karon sa atong pag-discuss sa ethical consideration. Again and again, people, kung naamoy mga pangutana, please comment sa comment box or check sa description box para makuha ninyo ang soft copy ani nga lesson. Daghang kayong salamat sa inyong time sa pagtan-aw sa atong video o pagpaminaw sa ako.